Magandang hapon, ako nga pala si Investigator Reyes at ipapaalala ko sa inyo ang interrogation na to ay upang malaman natin ang buong katotohanan. Ang dami kliyente ko sa mundo. Nasaan ka kagabi? Sino yung mga kasama mo nun? Anong oras yon? Nasang lugar ka ba nang nangyari ang krimen? Bakit ka nakita doon? Anong suot mo? Sir, kasama ko lang po yung kaibigan ko noon. Sino? Sino yun? Saan nakatira yun? Bakit ka tuwakbo nun? Ano tinatago mo? Kasi sino nagplano nun? Sir, di po ako tumakbo noon. Natakot lang po kasi talaga ako noon. Dahan-dahan lang po, huwag yung pressure ang kliyente ko. So sino nga ba talaga ang nagplano? Yung kaibigan ko po. So inaamin mo na kasama ka at may nagplano sa pagnanakaw na ginawa mo. Opo. Papaalala ko lang na ang lahat na nagaganap sa ating interrogation ay naka-record. Akin itong ipapapirma sa'yo matapos mo itong mabasa. Naiintindihan namin yan. At ang nilipasuhin niyo. Magandang hapon ako sa Investigator Cruz. May karapatan kang manahimik at magkaroon ng abogado. Naiintindihan ng aking kliyente ang kanyang karapatan. Nasaan ka nung alas 8 ng gabi? Sa labas lang po ng tindahan. Naman lang po ako pero di ko pumasok. Sige na nga po. Pumasok po ako pero di ko sinasabi. Sagutin mo lang kung ano ang tinatanong sa'yo. So inaamin mo na pumasok ka at kinuha ko. Opo. Pero ibabalik na ako sa akin. Paalala ko lang ng ating ginawang interrogation ay nakarecord at ipapapirma sa iyo pagkatapos mo mabasa. Veripasuhin muna namin ang aking kliyente. Yan. Sa kabuuan ng ating isinagawang interrogation, napansin ko na ang katahimikan ay lumikha ng isang kontrolado ngunit mabigat na atmosphere na nagtulak sa subject na magsalita ng kusa dahil sa silent technique. Sa pamamagitan ng silent technique, nabigyan siya ng pagkakataon na mag-isip at unti-unting maglabas ng impormasyon ng walang direktang pressure na ibinibigay sa kanya. Makikita rin natin na habang tumatagal ang katahimikan, nagiging mas bukas ang ating subject hanggang sa umabot na ito sa pag-amin. Sa aking pagsusuri, naging epektibo ang paraang ito upang makuha ang katotohanan at matukoy ang kanyang involvement sa nagawang krimen. Sa huli, masasabi kong sapat ang ginamit nating teknik upang ma-establish ang kanyang guilt base sa kanyang mga sariling pahayag. Sa question barrage naman, sa isinagawang interrogation, ang atmosphere ay naging mas mabilis at mas pressure dahil sa sunod-sunod na pagtatanong sa kanya ng ating interrogator. Ang question barrage ay ginamit natin upang subukin ang consistency ng subject at hindi siya mabigyan ng sapat na oras upang makagawa ng palusot o makagawa ng anumang kasinungalingan. Sa ganitong approach, napilitan natin ang subject na sumagot agad at nagpakita siya ng pagkalito na humantong sa kanyang pag-amin. Batay sa aking obserbasyon, naging epektibo ang teknik na ito sa paglabas ng katotohanan sa maikling oras. Sa huli, masasabi kong sapat ang question barrage na teknik upang matukoy ang kanyang partisipasyon at ma-establish ang kanyang guilt base sa insidente.